Mary Grace, Ma'am Rose, magandang hapon po sa inyong dalawa. Ma'am Mary Grace, ito pong inyong dating kinakasama. Sino po ba siya? Si Jimmy Nuestro po. Jimmy Nuestro. At ilang taon na po si Sir Jimmy? 29 years old po. 29. Nung kayo po ay unang nagkakilala, ma'am, or saan po ba kayo unang nagkakilala? Sa hospital po. Hospital bilang, paano kayo nagkakilala, ma'am? Nung na-hospital po yung kapatid ko, doon po nag-umpisa na naglalabas-pasok po ako doon. Sa ospital? Opo, inaano niya po ako, binobola-bola niya po ako doon na ano. Okay, tapos siya ay nagtatrabaho doon or ano ba siya? Pasyente din ba siya? Security guard na po siya doon. Okay. So, isa siyang security guard sa ospital, tapos ikaw nandun ka para sa kapatid mo. Opo. Anong taon yan, ma'am? Ngayon lang po itong 2023. Okay. Ngayong taon lang. So, 18 years old ka na din nun. Pero ma'am, nung Opo. kayo po ay nagkakilala, agad-agad ba kayo nagsama? Hindi o po. Kailan lang kayo nagsama? 2 weeks lang po yun bago po kami nagkasama ulit. 2 weeks. At alam ba ng mga magulang mo na nagsama kayo nitong Jimmy? Hindi naman po sa nagsama. Pumunta-punta po siya dun sa nanay ko kasi nasa ano po ako eh. Nasa tita ko po na nag-aaral po ako nun. Okay. Kayo po ba ay kolehiyo? Hindi po, grade 12 na po dapat ngayon. Okay. Tumigil kayo sa pag-aaral, ma'am? Opo. Dahil? Dahil po sa kanya kasi nangako po siya na pag-aaralin niya daw po ako. Tapos, nung kayo po ay nagsasama, ma'am, or panandali ang nagsama ng 2 Opo. linggo. Hindi po siya 2 linggo. 2 linggo po kami hindi nagsasama nun. Tapos, doon na po kami sa kanila. Kailan kayo nagkakilala? May po. Hanggang kailan ang relasyon niya, ma'am? October, November? Ngayong November lang po. Ngayong November. So, mula May hanggang November, gaano kayo katagal na nagsama? 6 months po. 6 months. So, 2 linggo kayong hindi nagsama. Opo. Okay. So, 6 months kayo na nagsama sa isang bahay sa kanila. Opo. Tama. Okay. Ngayon, nung naging kayo, Ma'am Mary Grace, ano ang, paano kayo naging magkarelasyon? Ano ba, may ipinangako ba sa'yo? Opo, nag-ano po siya na mag-ano daw po siya, pag-aralin niya daw po ako. Umuwi po daw po ako dito sa camp. Nagpaalam man lang ba siya sa magulang mo na ibabahay ka na niya, na kayo'y magsasama Hindi na? po. Umakyat ng ligaw, hindi din? Hindi po, doon lang po siya sa amin eh. Pumunta-punta po siya doon sa tatay ko. At pumayag ang mga magulang mo na maging kayo? Hindi po, sa amin po yun na, na decision, sa amin po dalawa. Sa inyong dalawa lang. So, Ma'am Rosemary, may idea ba kayo na nagsasama na pala itong si Mary Grace at ito pong si Sir Jimmy? Nalaman ko kasi wala ako sa bahay po. May trabaho po ako sa Manila. Nagkasimbahay po ako. Pag ko, nagsama na sila sa amin. Dahil nga po kasama niya ang tiyahin niya. Tama po? Hindi po sa amin mismo sa bahay po. Okay. Yung asawa niyo po, ma'am, may trabaho din po? Wala po. Kasi na po, yung disabled na siya po kasi may kapansanan dito sa kamay po. Ako na lang hanap buhay. Ano po ang naging reaksyon niyo, ma'am, nung una niyo pong nalaman na nagsama na po silang dalawa? Siyempre, masakit sa akin po kasi nahinto din siya sa pag-aral. Wala na akong magawa kasi nagsama na sila. Kung nasa mabuntisan siya po, tamad din siya po magtrabaho. Nasa bahay lang siya po, nagkukulong sa kwarto po. So, nabuntis kayo, ma'am? Hindi po. Okay. Ang anak ko, kung mabuntisan siya po, kawawa siya po. Okay. Ang worry niyo po, mabuntis siya. Opo. Okay. So, mabuti naman po at hindi. So, sa 6 na buwan na yun, ma'am, naging maayos naman po ang pakikisama sa inyo ni Sir Jimmy? Hindi po. Kasi ilang beses po kami nag-aaway. Sa tuwing mag-aaway po kami, inaano niya po ako makipag-iwalay. Inaano ko naman po siya kasi natakot niya po, papatayin daw po niya yung tatay ko, papatayin daw po niya, babalikan daw po niya. Paano napasok itong pagpapakalat ng video na naliligo at nakahubad? Alam mo ba na ikaw ay pinipicturean or binibidyohan Hindi habang po. naliligo ka? Hindi po. Kasi yung time po na yun, nasa CR po kami. Tapos, nung ano po yun, naghahawak po siya ng cellphone. Hindi ko po alam na nag-ano siya dyan, nagbibideo. Na pinipicturean ka na pala niya Opo. Tapos nung nakita ko pong may flashlight, doon po ako napatingin kasi biglang may umilot. Tinanong ko po siya kung ano po yun. Sabi niya wala daw po, flashlight lang daw po. May question lang ako. May pintuan ba tong CR? Meron po. Pero ba't nakabukas? Habang Sabi po naliligo ka? kami maligo niyan eh. Sabi po niya. Okay. Oo, Kasi kasi- na-curious ako, itong picture, attorney, no, para ano, Para may context dun sa mga nanonood.
walang akala ko walang pinto. Tapos nagliligo ka nga. Akala ko tago yung camera, attorney. Oo. Ang itsura po kasi mga kapatid, hindi na po namin ipapakita sa inyong screen pero ayun nga, mukhang walang pinto habang naliligo po si Ma'am Mary Grace, nagsasabon actually, na-videohan po siya ni Sir Jimmy. So, ma'am, paano mo nalaman na meron kang video na ganyan? Hindi, pinost po niya sa social media ko. Nakita lang po ng ate ko, sinabi po sa akin. So, nung pinost niya sa social media, doon mo lang din nalaman na may video ka? Opo. Hindi ka naghinala nung may nakita kang flash? Tinanong ko po siya, sabi niya flash lang po. Chinek ko po sa gallery niya, wala naman po. Tapos sa deleted, wala din po. Kaya hindi po ako nag-ano na may video po ako. Kasi sabi niya flash lang daw po yun eh. Nagtiwala ka talaga, ma'am? Opo. 18 years old, nagtiwala siya doon sa kanyang kinakasama. Pero, yun nga, wala na tayong magagawa. Na-videohan na sila. Magandang hapon po, Sir Jimmy Nuestro. Kasama po natin dito si Mary Grace, yung dati niyo pong kinakasama. At kayo po ay inaakusahan na nag-video po sa kanya at nagpapakalat ng malalaswa po niyang video sa social media. Ano pong masasabi niyo doon, sir? Naamin ko po yun, pero disgrasya ko lang pong napindot yun. Nadala rin lang po ako ng galit. Hindi po yan. Hindi po. Nababanta po siya. May text po siya sa akin. Tinext niya po ako. Meron nga, attorney, no? Meron kang sinabi dito, Jimmy, abangan mo, ipopost ko, tapos na kami ni Giging. Ibalita mo sa kanila, wala nang burahan to. Abangan mo, ate. Tapos, isinend niyo po, Sir Jimmy, yung picture. Anong sinasabi niyo pong aksidente? Sir, hindi aksidente yun. Hindi rin I-explain niyo po kay Attorney Pau yan, sir. Magpo-post yun eh. Sir, paano hindi niyo akalain na magpo-post? Ano po ba kayo? Kayo ang nagsabi. Sir Jimmy, kayo ang nagsabi. Ano yung sinabi niya mismo? Ang sinabi niya, attorney, abangan mo, ipopost ko. Abangan mo, ipopost ko, ibig sabihin, deliberately, with your action, kung ano man po yung ginagawa ninyo ng mga panahon na yun, pinindot ninyo para ma-post yan. And the mere fact na kayo po ay nagvi-video, nagpipicture ng nakahubad, naliligo, o kung ano man pong maselang parte ng katawan po ni Ma'am Mary Grace na inyong nakuhaan, nang wala pong consent niya, ayan po ay labag po sa ating batas, Sir Jimmy. Maswerte nga po kayo at dito po kayo nailapit agad muna ni Ma'am Mary Grace, hindi na kayo ipinakulong agad. Opo. Bakit nyo ginawa yun, sir? Galit ko lang po. Pero dahil? Po sa ngayon gusto ko po sana humingi sa kanila ng pasensya. Sir, maibabalik mo ba yung buhay na sinira mo dito kay Ma'am Mary Grace? Kahihiyaan ka mo. Kahihiyan na ibinigay mo sa kanya? Po. Ang ginawa mo kasi kahihiyaan ng anak ko at sa aming pamilya. Nagawa ko. Kasi iminura mo kasi kung hindi mo minura yung anak ko, hindi kayo magkahiwalay. Iminura mo anak ko eh. Masakit sa bilang isang magulang. Kaya nga po sorry po ako sa inyo. Mas madala mo sa sorry kaya yan ginawa mo. Opo sorry po ako sa inyo po. Kaya ako po pupunta dyan para po kausapin po kayo. Yung po ang pakay ko talaga. Kaya nabugbog ka kasi galit sa'yo yung kapitbahay namin, galit sa'yo. Kaya nabugbog ka. Kaya nakita ang kalaswaan yung pinakita mo sa niya, sa Facebook niya nga pinost mo. Opo pero nahingi po ng discount. Ay hindi ko iatras ang kaso. Sa ginawa mo sa amin, yung pamilya. Tapos nag-ano pa ka nga, papatayin mo kami. Eh, si Mirges hindi gano'ng makatulog. Natatakot sa banta-banta mo. Ma, hindi ko kayang gawin sa inyo yun. Tinan mo, pumunta ka ako sa inyo. Anong ginawa ko? Hindi ako lumaban. Naghahaya lang ako. Nabugbugin niya ako. Wala akong ginawa. Ang gusto ko lang talaga, kausapin kayo. Sir Jim, hindi madala sa kasama, Makikiusap ka sa amin, pati si Papa niya galit na galit sa ginawa mo, mga pamilya namin. Kakahiyaan lang ang ginawa mo sa amin. Maganda naman ang pakikisama mo sa amin. Ba't ginawa mo yon? Wala naman kaming masamang ginawa sa'yo eh. Bakit ginawa mo yung ganon? Ngayon po ako manampasensya sa inyo, kaya nga po pumunta dyan para kausapin po kayo. Pero nangyari hindi. Sinabihan kita nga, huwag ka munang pumunta dito, di ba? Sabi ko, huwag kang pumunta sa bahay. Kasi galit dito yung nga kapitbahay namin sa pinos mo. Di ba kinausap kita, pumunta ka una, kinausap kita?
No, kasi gusto talaga O, ba't niyayap? Hindi ka nakikinig. O, kasalanan mo na yun. Sinabihan na kita eh. Huwag kang pumunta eh. Opo. Magkita-kita na lang tayo sa barangay. Di ba sinabi ko sa'yo? Ang ano ko lang naman sana, tawagan si Kiki, lumapit siya sa akin. Kaso, anong nangyari? Paano ko Sinusunod ako dyan. paano ko lalapit sa'yo? Eh, di ba sabi mo, papatayin mo nga kami. Paano ko lalapit sa'yo? May trauma na sa'yo si Giging. Pagsalita Nakita ka, mo na, ma'am. paano siguro bugbugin dyan, di ba? Hindi ako lumaban. Eh, Kaya kasi ako- nga, kasalanan mo yan. Pumunta ka doon. Hindi naman pwedeng ganun na inano mo ko dyan eh. Tinatakot mo Tama. ko eh. Oh. Saya sa'yo, papatay mo yung tatay ko, babalikan mo. Oh. Giging. Sumugot ka. Bakit? Sensya ko mas nagawa ko. Hindi. Trauma ako. Oo, Kung alam mo lang. Gabi-gabi, hindi ako makatulog ng maayos. Pati Hindi ko ako magagawa yan, napupunta tandaan sa mo, gawa hindi ko mo. gagawin yan. Hindi. Nadala lang ako ng galit ko, tandaan mo yan. Hindi. Hindi ko magagawa sa inyo. Patawarin mo sana ako sa nagawa ko. Hindi na ako napapatawarin. Sa ginawa mo? Hindi lang si Mary Grace, sir, ang inapektuhan mo. Buong pamilya niya sa ginawa mo. Hindi lang siya. Bukod sa sinira mo ang buhay nitong batang to, 18 years old, napakaganda, napakadami pa niyang pwedeng ma-achieve sa buhay niya, sir. Buong pamilya niya, tatay niya, nanay niya, kung may mga kapatid niya, man ate siya. na galit na galit, minura mo pa nga yung ate niya sa Bicol. O anong ginawa mo sa anak ng isang panganay, di ba minura mo? Ngayon, maghihingi ka ng sorry. Madala mo ba yan sa sorry kaya yan ang ginawa mo? Maghingi ko ang diskado sa inyo, ma. Kahit yung anak ko sa Bicol nga walang kaalam-alam, minura-mura mo. Nahingi pa ko sa inyo yung discargo, ma. Sa nagawa ko. Yung kayayaan, di mo yung kayayaan, ano pangyayarap ang anak ko sa, sa mga kaibigan niya, sa mga pamilya na. Tapos, chinachat mo pa yung kaibigan ko doon? Video call kayo? Mag-video call kayo? Oh. Bakit daw sila mag-video call? Hindi ko po alam sa kanya. Chinachat niya po yung kaibigan ko dun sa Paranaque. Mag-video call daw sila. Tapos sabi ng kaibigan ko, bakit? Kumakain ako. Hindi mag-off cam ka. Sabi niya ganun para malaman mo. Sabi mo ganun sa kaibigan ko. Hindi nga niya alam kung nakasan yung account ko na yun kasi ayaw mo ibigay. Tapos, anong sinasabi pa niya sa inyo nung naghiwalay na kayo? Ayun po, babalikan daw po niya kami. Yung ate ko po, chinachat niya, papatayin daw niya. Pupunta daw po siya ng gabi. Kaya nung pumunta po siya ng gabi, nagalit yung mga tao kasi nagchat po siya ng ganun sa ate ko eh. Kayo po ba ay gumagamit na yung pinagbabawal na gamot, sir? May bisyo po ba kayo? Wala po. Kasi kung tutusin, Shari, wala akong maisip na matinong taong gagawa niyan. Kung totoong mahal mo si Mary Grace, hindi mo yan gagawin sa pamilya niya, hindi mo yan gagawin sa kanya, lalong-lalo na sa mga magulang niya. Di ba? Manamana lang po yun, ma'am. Tsaka, dala lang po ng galit yun. Wala naman po akong ginagawa sa kanila. Sir, yung dala ng galit na sinasabi mo, kitang-kita doon sa minensahe mo. Ano yun? Abangan nyo. Ipopost ko. Ibig sabihin, before ma-post, may panahon ka para pag-isipan yung galit na sinasabi mo, sir. Hindi yan yung kaka-post mo lang or kaka-text mo lang, pinost mo agad. Hindi ganun eh. Ibig sabihin, pinagplanuhan mo, binidyohan mo siya, di ba? Tapos ipinost mo talaga. Kanino pa niya sinend bukod sa ipinost niya? Sa ate ko po, inano din po niya sa ate ko Sa yun. mga kaibigan mo? Opo, nakita po ng mga kaibigan ko sa Paranaque. Tingnan Mga mo, taga sir. doon po sa amin, nakakita din po. Nai-imagine mo ba, Sir Jimmy, kung gaano kalaking trauma ang ginawa mo dito kay Ma'am Mary Grace at sa pamilya niya? Nahingi lang po ng discargo sa kanila. Ano po ang magagawa ng paghingi niyo ng pasensya, sir? Hindi kami papayag nga, gaganyanin mo lang kami. Puti kay mahirap kami. Ma'am Mary Grace, ganito po. Total, kompleto po kayo. Meron po kayo ng mga screenshots. Meron po kayo ng, maski po yung pagbabanta po niya sa pamilya ninyo. Kung meron po talagang sinabi na papatayin kayo. Yung sa ate ko lang po, pero yung sa akin po, yung nagsasama po kami kasi pag tuwing naghahamon po siya sa akin ng hiwalayan, tinatakot niya po ako, papatayin daw po niya yung tatay ko. Ayun po kasi alam niyang kahinaan ko yung tatay ko po. Okay. Kahit ganun po, ma'am, maaari pa rin po yung mag-qualify sa grave threats kahit po sa kapatid ninyo. Opo. So, maaari pong pumasok yun doon. On top of that, yung fact, kagaya ng sinabi ko kanina, yung fact na kayo po ay binidyohan ng wala kayong consent at pinakalat pa po sa social media, maaari po yung pumasok, ma'am, sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Pinagbabawal po ng batas, Sir Jimmy, ha? Ito, pang ilang beses ko nang sinabi, Shari, lagi ko pong reminder, bawal po
ang kumuha ng litrato, video ng masiselang parte o bahagi po ng katawan ng kahit sino nang wala po kayong consent. Actually, kahit nga meron, tapos pinakalat mo, tapos hindi pa rin niya alam, hindi siya pumayag, bawal pa rin po iyon. Kahit po sabihin mong kayo ay magkarelasyon, kahit po kayo ay mag-asawa na, kahit anong justification na sabihin nyo, yan po ay pinagbabawal po sa ating batas. Sir Jimmy, naiintindihan niyo po ba yun, sir? Yung gravity ng ginawa ninyo? Opo. Kayo Opo. po ba, ma'am, ay desidido po na maghain po ng reklamo? Opo. Oo. Kasi bukod doon, pwede din pong pumasok yan, ma'am, sa VAUSI kasi nagkukos po yan ng psychological violence sa inyo, lalong-lalo na po sa inyo, ma'am, dahil kayo po yung napicturan, kayo yung na-videohan at napakalat po yan Opo. sa social media. So, hindi po tayo papayag na gawin po yan. At pagtularan pa ng ibang tao, kailangan po may managot. Good afternoon po, Colonel Aberia. Yes, ma'am. Good afternoon po. Yes, sir. Meron po tayong kaso dito, si Ma'am Mary Grace Abueva, isa pong 18-year-old na may dati pong kinakasama na vinidyohan po siya, sir, pinicturan ng wala pong consent at ipinakalat po sa social media, ipinakalat sa mga kamag-anak yung, litrato po ng video, ng kanyang katawan habang siya po ay naliligo. Ano po ang maaaring gawin ng ating complainant, sir, upang masimulan po ang pag-iimbestiga ng ating anti-cybercrime unit? Unang-una, malinaw po na may kaso na na nilabag ito sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act natin. Ano po? Mhm. So ngayon, ang maganda dito, pumunta sa opisina, tanggapan natin, dalhin yung yung mga copies ng ng mga ipinost na mga video at saka kung sino po ang napadalhan na video, kunin po nating witness at ipipreserve po natin yung mga sent items na yon. Yung mga narrative na mga nude photos. At yun ang magsisilbing ebidensya po natin. Yung doon sa original post, Colonel Aberia, hindi po ako technically aware doon sa kung paano po na tatrack yung IP address, hindi po tayo IT graduate or anything. Pero posible po ba yun sa ating teknolohiya po ngayon na matrack po kung sino po or saan nag-post yung isang tao kung sakasakali para dagdag po na ebidensya na yung pinagsimulan po ng post na yun ay dito po sa lugar kung nasaan po si Sir Jimmy? Medyo alanganin po tayo pagdating sa sa tawag dito sa pag-track ng IP address kung saan. Pero kung may makakapag-witness kung saan i-post, kung say for example na i-post sa social media, kung may makakapag-witness na i-post, pwede nating hanapin kung nandoon pa yun sa Facebook. Okay, sige. Baka sakaling may ma-recover tayo. Okay. Sige, kasi baka may digital footprint po na naiwan, makaya po nating matrace para po mapalakas pa yung kaso natin laban po kay Sir Jimmy. At Colonel Aberia, ano po ang mga kinakailangang dalhin ni Ma'am Mary Grace pag sila po ay pumunta na sa inyong tanggapan kasama po ang aming team? Una-una, yung exchanges of messages nila. Kasi isasama sa preservation natin yon. And then, magdala siya ng witness kung sino ang mga napadalhan na ng mga nude photos or videos. At yun kasi ang magsisilbing kasi ang magsisilbing witness natin na yes. may actual distribution ng mga nude photos. So yun pa lang medyo matibay ng ebidensya yun na magtuturo sa na violate ng ating suspect. Okay. At bilang kayo po, sir, ang chief ng ating anti-cybercrime unit dyan sa Region 4A, ito po, medyo paulit-ulit na po kami dito sa Wanted sa Radyo, ukol po sa ganitong mga senaryo. Meron po ba kayong paalala, sir, para po sa ating mga kababayan na nagsishare po ng mga litrato na ganito or pumapayag po na mapicturan, mavideohan ng kanilang masiselang parte ng katawan? Ano po ang masasabi niya, sir? Unang-una sa mga individuals, lalo na sa mga babae, mga minors pa na dyan na kung hanggat maaari, kung hindi nyo man maiwasan na magkaroon ng sexual contact or huwag kayong papayag na magpapabidyo kayo. May mga insidente rin kasi na online lang na-develop ang relationship, may nagpapalabas na ng mga parts ng masisilang bahagi ng katawan. Tama po.
So, iwasan nyo yan. Hindi nyo kilala yung mga, kausap nyo online. So, wag nyo ipagkatiwala yung personal yung pangangatawan, yung pakatawan nyo. Kasi, bandang huli, gagamitin yan sa inyo para manghingi ng pera or sexual na kapalit. So, mapapahamak po kayo. Tapos naman doon sa may mga tendencies na magpakalat ng mga ganitong mga video or what, may batas kayong kakaharapin dyan. Hanggat maaari, iwasan nyo na magpakalat kung meron kayo. Kasi meron talaga kayong kakaharapin na batas dyan. Diyan po ba sa Region 4A, sir, sa atin pong Anti-Cybercrime Unit, meron po ba kayong mga programa upang magbigay po ng awareness sa ating mga kababayan ukol po sa ganitong krimen? Tuloy-tuloy po yung natin, yung advocacy dyan, yung tawag dito, information drive dyan, distribution ng flyers natin, appearance sa TV, sa radio, sa tapos appearance natin, mga symposium sa mga schools. So, continuous tayo dyan kasi mas maganda kasi yung awareness kasi napiprevent natin yung mga pangyayari. Mas maganda kasi yung prevention kaysa sa mas maganda kasi yung prevention kaysa sa yung after fact na po tayo papasok. Oo, tama. At lalong-lalo na po sa mga estudyante, mga menor de edad, na ngayon po ay sobrang involved po sa social media at may mga cellphone na po. Tama, no, sir? Tama po, ma'am. Okay po. At Colonel Aberia, kami po ay nakikiusap at umaasa po, pasasamahan po namin si Ma'am Mary Grace dyan po sa inyong opisina upang masimulan na po ang inyong investigasyon at maihain na po ang kaukulang reklamo po laban kay Sir Jimmy. Makakaasa po ba kami, sir, sa inyong tulong dyan sa Cybercrime Unit? Anytime po, ma'am. Kahit anong oras po, kung nandun kayo, may mag-aasikaso po. Sige po. Ayun, maraming salamat po, Police Colonel Columbo Alan Aberia, ang Chief Regional Anti-Cybercrime Unit ng Region 4A. At Merry Christmas, sir. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Salamat. Wala kong anuman, ma'am. Merry Christmas po. Sige po. Sir Jimmy, siguro kunin mo na yung pagkakataon na to para kung talagang sorry ka kay na Ma'am Mary Grace, hindi na mababawi nun Hindi na matatanggal kung ano man yung nagawa mo, pero mag-sorry ka sa kanila para kahit papaano maibsan yung nararamdaman ni Ma'am Mary Grace. Yung pakay ko, ma'am, na mag-sorry po. Sige, kausapin mo po si Mary Grace. Nandito po siya. Hello, Mary Grace. Hello. Humingi ako ng sorry sa'yo. Kung pwede lang, magbabago na ako, magsimula tayo ng panibago. Patawarin mo ako sa nagawa ko. Huwag kang Hindi pumayag. po. Sir Jimmy, Huwag kang pumayag. hindi ko sinasabing magkabalikan kayo. Sinasabi ko lang mag-sorry ka dahil grabe po ang ginawa ninyo. Hindi lang kay Mary Grace, kundi pati sa magulang. In fact, dapat nga mag-sorry ka sa magulang Opo, sorry po sa magulang at kay papa po, kay mama. Yung po talagang pakay ko, kaya pumunta po ako sa kanila. Hindi kami papayag, sir, na Hindi na. magkaganyan kayo ulit ni Ma'am Mary Hindi mo na Grace. hindi ko ibalik ang anak ko sa yung ginawa mong kayahian sa amin. Mabalik mo sorry pa ba po, yung ma. kayahiyang Sorry. pinakita mo sa amin? Hindi na. Tuloy namin ang kaso. Tama. Binantaan mo pa kami, papatayin mo kaming pamilya. Hindi ko kayang gawin yun, ma. Boom. Hindi na pwedeng Sa akin, nagsusorry po ako. hindi na pwedeng ginawa mo sa amin. Kahit isang Hindi po mahirap ako lang tingin ng kami, sorry. may kayahian pa Napakamaling kami. nagawa ko. Okay. Sir Jimmy, again, yung sorry mo, hindi yan maibabalik ng kung ano man yung nagawa mo na kina Ma'am Mary Grace. Pero dahil nabanggit mo kanina, gusto mo mag-sorry, pinagbigyan ka namin. Magkakaroon po ng investigasyon ng ating Anti-Cybercrime Unit at kami po ay nakikiusap sa inyong full cooperation, Sir Jimmy. Total, kayo po ay umaamin ngayon na kayo po ang gumawa po talaga nito. Pakiusap lamang po namin na kayo po ay makipag-cooperate po sa ating mga kapulisan sa kanilang investigasyon. Opo, kailan po? Kakausapin na lamang po namin kayo, sir. Pakikipag-cooperate din po kami with the PNP para po maituloy po natin yung kaso laban po sa inyo ni Ma'am Mary Grace Abueva. Yun na lamang po. Maraming salamat na lamang po, Sir Jimmy. Opo. Salamat po. Ma'am Mary Grace, ganito. Meron tayong pwedeng mailapit na psychologist din kay ma'am. Oo. Para matulungan po kayo at ang inyo pong buong pamilya. Of course, Ma'am Rosemary, hindi po natin hahayaan na
lusot po. Kung sino po yung dapat managot, dapat pong managot. Even po yung kung sino man nag-facilitate ng pag-share na yan, maaari din po silang managot sa batas, ma'am. Pero Sir Jimmy po talaga yung dapat managot dyan. At naiintindihan ko po yung sinasabi ninyo. Yun nga, sa gabi po, wala na siya ganong tulog kasi natutrauma sa banta niya po. Yan ang inaano ko, baka maano to. Patutulungan namin kayo, ma'am, sa ating mga kapulisan kung kinakailangan po magronda sila sa lugar ninyo. Opo, kasi pabalik-balik po siya sa amin Pabalik-balik doon kasi siya doon. Yes, hindi na at, po siya pinabas-pasok-labas po, pusok po siya doon sa amin. Hindi po siya inaano ng barangay kasi paano na po kami doon eh. Hindi naman po kami inintindi. Sabi doon po sa lugar Pinapasapasahan na. lang kami po. Ng barangay? Bakit po? Ano po kami doon, nag-report po kami doon sa ano namin. Kasi sabi po, ay doon yan nirereklamo yan sa ano nyo, doon sa Aguado, kung saan siya nakatira doon siya. Aguado? Bakit doon kayo pinapaalit? Residente kayo ng barangay niyo? Doon kasi yan nakatira Doon po sa kasi Aguado siya yung nakatira lalaki. Oo, pero doon sa inyo nangyayari yung pag-ikot-ikot niya, di ba? Opo, So, dalawang beses dapat na doon po. sa barangay kung saan kayo nakatira. Hindi po eh. Ayaw Nung nila una pong po eh. nagreklamo kami, sabi sa amin, pumunta kayo ng barangay. Pumunta kami ng barangay. Sabi ng barangay, doon kayo sa Aguado kasi doon yan nakatira. Pumunta po kami ng police station kasi sabi po namin, papapulis mo namin. Sabi po sa akin, alam mo naman yung video eh. Ba't pa mag-ano? Ayun po yung kinatwira na kasi daw po, yung sa Bakit? video na yun, nakatingin daw po ako. Sabi nila. Oh, so, saang police station yan, ma'am? Doon po sa ano namin, sa lugar po, sa 13 Martires po. Regardless, again, kung kayo po ay nag-consent, kung hindi kayo nag-consent na ipakalat po yan, i-post sa Facebook, Kasi- hindi po niya dapat yan pinapakalat sa Facebook. Napangalanan mo yung pulis? Meron po kaming nagbigay po siyang number na pagka daw po, tawagan daw po siya. Asan yung number? Nasa cellphone po. Nandun po eh. Kunin nyo nga yung cellphone kung Doon sa kayang... kasama namin Kasama po. po namin. Diyan sa loob. Oo, kasi hindi dapat sinisisi kung sino po yung biktima, Opo, no? kasi team sabi niya patingin daw po ng video. Pinakita ko, ang sabi niya, nakatingin kay alam mo yung video na yan. Ayun ano po yung naman? katwiran niya. Yun ang katwiran Ayun po nila. yun. Ang sabi niya sa akin, kaya hindi po kami nag-react. Kaya ang ginawa namin, pumunta po kami ng Barangay Guado. Doon po sa Barangay Guado, may napala po kami kasi maghihiring po kami ng 3 beses. Kaso po, yung lalaki, balik-balik po siya sa amin. Nakailang balik siya, 2. Nung una, pumunta siya ng umaga, may dala-dala po siyang papel, hindi po namin alam kung kutsilyo yun kasi nanakot po siya sa amin eh. Kahit yung ate ko, Ma'am, tinatakot ito niya po eh. ha. Kunin nyo nga yung pangalan kunin ng muna polis natin. kasi Nandyan po. ito yung mga nakakainis, Shari, kapag ganyan yung mga sitwasyon, yung mga polis ang gagawin, sisisihin pa yung biktima. Kasi Hindi ko po nakatingin nilalat-lahat daw. ng polis, pero yung may mga polis po talaga na hindi po siguro alam kung Kaya ano yung dumidiretso protocol. dito, Oo. Kaya po dumiretso kami dito kasi hindi po kami iniintindi dun eh. Sige po, kausapin po natin. Handali lang po. Yan yung sinasabi nila, attorney. Kaya hindi niyo po masisisi yung ilan po nating mga kababayan na lumalapit po kay Senator Raffy Tulfo dahil pakiramdam po nila na sila po ay nababaliwala. Yes. Kung saang otoridad man po Pinagpasapasahan sila. lang po kami dun. Yes, exactly. Yan yung paulit-ulit din nating kinakall out, Shari. Even, lalo na pag mga bata yung involved, yung sa VAUSI unit. And this is not to say na wala pong ginagawa ang ating mga kapulisan. Of course, Binigyan niyo po ako ng papel para po magpaano daw po. Kaya, oo, Chris. of course, alam natin na may ginagawa po sila. Pero, Asan na, ma'am? marami Andito po po. talagang mga Pakita mo yung lapses papel, pagdating sa ganyang procedure. Kakausapin po natin mismo yung head nila sa 13 Martires at pati na rin po yung sa regional nila na director para linawin po ito, paimbestigahan itong nangyari sa inyo na pinagpasapasahan kayo Opo. dahil mali po yun, ma'am. Hindi lamang po ito violation ng Anti-Photo and Video Voyeurism Act. That's just one, Shari. That's just one violation. It can be a violation din ng violence against women and children. Sinabi ko na kanina, yung fact na kayo ay pinakalat po yung video ninyo nang wala pong consent ninyo, that can be equivalent to physical or psychological violence against you. So it can also qualify as a violation po ng RA 9262. So mali po ang ating kung sino man po yung nakausap niyo na police doon, di ko po alam kung ito po ay misunderstanding lamang. Hopefully, yes, na misunderstanding lamang. Pero kung talagang lapse ito in procedure nila, dapat in-assist nila kayo right there and then, ma'am. Hindi yung Hindi po eh. pinagsama-samahan. Sabi niya Hindi po, po. dumiretso ka, pumunta muna kayo ng Aguado, doon kayo magreklamo kasi doon daw po nakatira yung lalaki. Kaya pumunta po kami ng Aguado. Saan po ba naganap, ma'am, yung pag-picture po? Doon po sa bahay nila. Saan po?
Sa Aguado po. Oh, pero kahit na dapat in-assist pa rin kayo, ma'am, hindi po yung basta-basta Nung unang pupunta po namin, tinanong niya po ako kung ano yung ano namin. Tapos, pinakita po ng ate ko yung video kasi sabi gusto niya panoorin. Tapos sabi niya, kitang-kita naman daw sa video na nakatingin daw po ako. Ay, nako. Sige, ma'am, ganun na lang po. Tawagan po natin, makipag-usap tayo, pero yung reklamo natin, ituloy po natin dahil nakausap naman po natin si Police Colonel Aberia kanina. Matutulungan po niya tayo para maghain ng reklamo. Pagdating po doon sa VAUSI complaint, ma'am, maaari na po tayong dumiretso doon po sa VAUSI section po ng ating Region 4A Police kung saan man po naganap yung pangyayari na yon, or maski magpatulong na lang siguro tayo kay Police Colonel Aberia para matulungan na tayo sa isang istasyon lamang. Yes po. Ganun na lang. O, kasi, ay nako, yung mga Attorney, ganyan wag ka po na ma-stress. Nasa-stress ako kasi Pasko na Pasko, attorney. Pero, nakaka-frustrate. yes, Yun, nakaka-frustrate talaga. nakaka-frustrate. Pero, ang gagawin na lang po natin, attorney, no? Papatawag natin, attorney, sa Chief of Police po ng 13 Martires. Para maimbestigahan Yes. din. Ma-educate sila kung ano yung dapat na gawin. Hindi Kumbaga yung maganda pasapasahan. yung turnover from dun sa 13 Martires at saka dun sa pinangyarihan. Mag-i-guide man lang kayo. So, gano'n na Tama. lang po ang gawin natin. Ma'am, paa-assistihan po namin kayo ng reporter para makapagsampa po ng kaso. Opo. Kukuhanan din namin ng panig si Sir Jimmy Nuestro, no? Kakausapin din ang aming reporter at mag-file na kayo ng kaso, ma'am. Opo. Okay? Opo. Ganun na lang po muna, ma'am, ha? At yung doon po sa Opo. psychologist, i-coordinate namin, ma'am, kung kailan po kayo available at kailan din available yung psychologist natin para matulungan din po kayo. Opo. Sige po. Maraming Maraming salamat. salamat. Salamat po. Salamat po. Magandang hapon po.